Hi universe, my name is Stanley and I'm 29 years old. I'm currently single. I was born in Jakarta, raised in Jakarta, but I moved to Bali 4 years ago for a slower living pace. And what I do for work, I am a content creator, but I also run several businesses that I own, including hair salon that I just opened, and I also have a clothing company that I've been running for the last 6 years. And now I'm trying to get into real estate, so it's been a really fun journey. Why I want to join Miss Universe is first of all, I want to challenge myself. I want to see how far I can go with putting 100% that I can do, and let's see how the journey brings me. And also for other people, empowering women, as I've been doing that on my social media. So it's really great if I can achieve or reach more people, reach more young girls. And yeah, that's been really inspiring, and that's been my drive for joining Miss Universe. And interesting fact about me, I'm very obsessed with self-love and self-improvement. I've read a lot of books. I've been healing my childhood trauma and all this emotional trauma, just trying to show up as a better person every day. So that's a little bit story about me. Thank you. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At ang inyo pong narinig mga kapolitika ay ang mga ugong-ugong na malakas daw na kukurunahan ng Indonesia para sa Miss Universe 2025 sa kanilang bansa dahil isa itong Balinese na kababayan ni Ketut or ni Tata dito sa Miss Cosmo 2024. So ngayon ay napapabalitan ay isang Balinese daw mula sa Bali, Indonesia yung kukurunahan ng Indonesia para maging kandidata nila dito sa Miss Universe 2025 na gaganapin sa bansang Thailand. At bibigyan natin ng reaksyon mga kapolitika dahil malaki talaga ang tsansa na siya ang makakabakbakan ni Atisa Manalo dito sa MU 2025. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Ang inyo pong narinig ay ang maugong ngayon na kukurnahan daw ng Indonesia para maging representative nila dito sa nasabing beauty contest na si Stanley Liu. So isa po siyang Balinese or taga-Bali. At yung maging reaction ko dito mga kapolitika ay in fairness naman dito sa kanyang com skills, masasabi naman natin na meron din talagang may maibubuga itong magiging candidate ng Miss Universe Indonesia kung siya nga ang kukurunahan nila sa mga susunod na araw. So com skills wise ay magaling at maganda yung kanyang the way siya mag-explain at influential yung tone ng kanyang boses. So dito ay sa tingin ko lamang siya pagdating sa communication skills mga kapolitika, pero ngayon kasi ang hinahanap ng Miss Universe ay yung talagang barbihan or yung maganda ang face card. So pagdating naman sa face card, sa tingin ko ay lamang si Atisa Manalo. Okay, so magkakaroon lang po yan sa taste ng mga judges. Kasi kita naman natin na talagang halata pa yung may pinaayos ito sa mukha itong candidate ng Bali, Indonesia. So dito ay masasabi naman natin na mas lamang pa rin po si Atisa Manalo pagdating sa charisma. Okay, so yun ang aking maging opinion at aking maging reaksyon. So iwan ko sa inyo mga kapolitika kung ano ang inyong masasabi dito sa maugong daw na kukurnahan ng Indonesia para sa Miss Universe ng kanilang bansa para sa taong 2025. Sa tingin nyo ba ay mas lamang itong kailang maging pambato dito sa nasabing beauty contest kung ikukumpara kay Atisa? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.